Bakit hindi matutulad kay Binay ang magiging kapalaran ni VP Duterte sa 2028? Kamakailan lang ay sinabi ng mga political analysts na maaaring matulad kay VP Binay ang pangunguna ngayon ni Duterte sa mga survey. Katulad ng mga nanguna noon o tinatawag na early favorite, hindi nagwawagi sa huli. Ang mga maagang nangunguna sa survey ay hindi nananalo sa pagka-presidente. Ibinigay nilang halimbawa ay sina dating VP na si Jejomar Binay, Mayor Isko Moreno, Manny Villar, Grace Poe at marami pang iba. Ang mga personalidad na ito, mga nag-top 1 pero hindi nananalo pagdating ng eleksyon. At ito nga ang pinagbatayan ng mga political experts daw na maaari ding mangyari kay Sara Duterte, ang mapait na sinapit ng mga personalidad na nabanggit. Subalit, ano nga ba ang missing points at nakaligtaan ng mga ekspertong banggitin at bakit hindi mangyayari kay Sara ang sinapit nila Binay, Poe, Isko at iba pa? Number 1. Baluarte. Si VP Sara ay may malawak na baluarte. Sa ngayon, siya ay may solidong suporta sa hindi bababa 23 milyon na botante sa buong Mindanao at ilang bahagi ng mga probinsya sa Visayas na kung saan ay kaya niyang makipag-usap sa kanilang natural na dialect, kabilang na ang Leyte, Bohol, Negros Oriental at Cebu. Gaano ba karami ang 23 milyon na boto? Ito ay katumbas ng pinagsamang boto ng Calabar Zone, NCR at Central Luzon, na top 3 sa pinakamaraming botante sa lahat ng rehiyon sa Pilipinas. Ganyan kalawak ang baluarte ni Sara sa Visayas at Mindanao. Ang mga lugar na ito ay Bisaya-speaking regions na kung saan ay kayang makipag-ugnayan ni Sara. Kilala din ang mga lugar na ito bilang vote-rich provinces. Si Binay mayroon lamang Makati, Isko naman ay Maynila lang, ganun din sina Grace Poe at Villar, wala silang tinatawag na large bailiwick. Sa nakalipas na 2025 midterm election, nangunguna si Bam Aquino sa mga vote-rich provinces, sa Kalakhang Luzon majority, subalit, dahil sa boto na binagsak ng Visayas at Mindanao, mahigit 7 milyon na boto ang nilamang ni Bongo sa kanya. Ganyan kahalaga ang boto ng Solid South. Ang baluarte din ni VP Sara ang rason kung bakit hindi basta-basta nagagalaw ang kanyang ratings pababa. Number 2. Social media matching eras. Sa modernong panahon, lahat ay accessible na sa social media, pwede ka nang mangampanya gamit ang internet. Ang advantage kay VP Sara ay mayroon siyang malawak na social media matching eras. Every time na siya ay inaatake at binabanatan ng mga political aggressors, to the rescue naman ng kanyang mga influencers, vloggers, content creators at mga social media personalities na nagtatanggol sa kanya at nagtatrabaho 24/7. Sa ngayon, nasa 100 milyon na mga Pilipino ang gumagamit ng social media. Number 3. Karisma. Namana ni VP Sara ang karisma niya sa tatay niya. Malakas sa publiko, kilala bilang simpleng tao, at kayang makihalubilo sa mga ordinaryong mamamayan, nang walang pagkukunwari. Ang pangalan niyang, Inday, ay larawan ng isang simpleng babae sa mga probinsya sa Visayas at Mindanao, kung kaya madali siyang matindaan ng mga tao doon. Number 4. Legacy ng dating Pangulong Duterte, Duterte Brand. Matatandaang si Duterte ang tinaguriang most loved president dahil siya ang nakapagtala ng pinakamataas na trust, approval, at satisfaction rating sa kasaysayan ng Pilipinas. At dahil anak niya si Sara, nagbi-benefit nito ang Vice President dahil isa siyang Duterte. Number 5. Sympathy. Magagamit ng mga Duterte supporters ang kasalukuyang sitwasyon ng dating Pangulo sa The Hague na kung saan ay nakapiit doon. Pagdating ng 2028, kung sa mga panahong yun, ay nananatiling nakakulong ang dating presidente, magkakaroon ng sympathy vote si Sara. Ang mga Pinoy ay likas na maaawin at madamdamin. Siguradong magagamit ito sa kampanya. Number 6. Alliance. Number 7. Public perception. Ang public perception ay mahalaga, sapagkat ito ang rason kung bakit mayroong mga politikal na mga pang-aatake sa kanya. Kaya siya sinisiraan, dahil siya ang number 1 sa survey. Mahalaga na maunawaan ng publiko kung bakit nasa spotlight ng political attack si VP Sara sa ngayon, dahil sa kanyang popularidad, at hindi naman talaga in pursuit of accountability. Nakita na natin itong mga eksenang ito, kay VP Binay at Isko Moreno noon. In fact, wala naman nakulong sa kanilang dalawa, at ito ang kanilang ginagawa kay Sara ngayon. The history is repeating itself. Hindi lahat ng anti-corruption campaign ay talagang lumalaban sa korupsyon, minsan ito ay ginagamit lamang para sa politikal na interes, o kalaban ka sa politika. Malalaman mo ang mga taong sincere sa kanilang mga advokasya, base sa kanilang mga nagawa na, at mga political affiliations and partisanships. Kailangang ang bawat isa ay maging mapanuri, maging maingat sa pagtitiwala, dahil hindi lahat ay talagang para sa bayan. Ang 7 nabanggit ay ang mga rason, kung bakit hindi mauulit ang kasaysayan, ang mga bagay na ito ay wala sina,
Isko, Grace Poe, Jojo Binay, Manny Villar, at iba pa. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi dapat ihalin tulad na halimbawa ng mga political experts ang sitwasyon ni VP Sara sa mga natalong political figure noon. Sapagkat malayong-malayo ang kabilang pagkakaiba. Sa tingin ko, mananalo si Sara Duterte via landslide sa 2028 dahil sa mga nabanggit na dahilan. Ikaw, naniniwala ka rin bang mali ang naratibo ng mga dalubhasa na matatalo daw si Sara dahil sa kasaysayan ni Poe, Binay at Isko? Mag-comment down below, at huwag kalimutang mag-like, at subscribe kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Sino ba yung toe-to-toe ang pwede kay Sara? Sino ba yung pwedeng tanggapin ng lahat? Independents, Marcos? Pwedeng dalawa ang kandidato, dapat isa lang. This is truth on the line. What about from the traditional opposition? Hanggang ngayon, nagtatanungan tayo eh. Ano ba nangyayari sa kanila? Parang hindi man lang sila nagre-regroup. Ang sigurado ko, si Raffy Tulfo hindi tatakbo. Erwin pwede. Dahil kahit anong mangyari kay Erwin, ay senador pa rin siya. No? Kahit anong takbuhan niya. Raffy Tulfo is not running? Oh, no. Yun, 99% sure hindi. Kahit may 1%. Pero mataas ang mga, any Tulfo, mataas yung di ba? In fact, sila yung sumusunod kay Sara Duterte kung itong mga early surveys on the presidential candidates eh. Yes, pero medyo bumaba rin kumpara doon sa high nila last year, no? Or a year ago. Ikatlo, yung pink. Yes. So, kailangan nila mag-usap-usap. Lenny, Bam, Risa, Kiko. Di ba dapat at this point nag-uusap na sila? Hanggang ngayon hindi sila nag-uusap. Nag-uusap sila nito nakaraang mga buwan. Oo. Pero siyempre, hindi pa sila, kulang pa sa data analytics eh. Sino ba yung toe-to-toe ang pwede kay Sara? Sino ba yung pwedeng tanggapin ng lahat? Independents, Marcos, etc. Paano hindi pwedeng dalawa ang kandidato? Dapat isa lang. So, nag-uusap-usap sila. Tingin ko yung dalawa ay very open na, Bam at saka Risa. Yes. No? Pero, siyempre, marami pa rin sa pink ang kinikilala si Lenny. No? At si Lenny pa rin yung pinakamataas sa kanilang lahat. No? Eh mukhang ayaw na niya talaga eh, hindi ba? Oh, well, nung tumakbo rin naman siya noong 2022, ayaw din niya eh. Kaya nga last minute siya, last day siya nag-file. Last day of filing siya nag-file. Then ayaw din niya nun. Hindi yung strategy, ayaw din niya. Pero kung siguro may kakausap, may maglalabi, I'm not sure. Baka open pa siya. Pero sa ngayon, ang sinasabi niya, gusto kong ayusin ang Naga City. No? Naga City. Pero iba kasi yung 2028 na labanan eh. Yes. That will be a very defining moment sa ating history. Diba? Babalik ka ba sa luma? Pipili ka ba sa mga luma? O you will move forward to something new? Diba? Yan ang labanan eh. Kaya hindi siya basta-basta na election. This will be the most defining election in recent history. And considering all the things that happened this year, Ronald, meron din mga spekulasyon na etong opposition, tong traditional, hindi yung new opposition nila Duterte, will be supported by the Marcos administration kasi wala silang kandidato eh. Is that a possibility? Sa ngayon? Tingin ko kung sino man yung viable candidate na nag-iisa, all the others will support him or her. No, whether manggaling yan sa pink or sa independent. No, magrarally lahat yung mga, dahil nga alam nila lahat na all of them are facing the possibility of their political and physical survival. No? Dahil sinasabi naman ni Sara, gaganti kami. Yes. Hindi kami no? Kakalusin natin kayo. No? So, every non-Duterte na interesado magpatakbo, alam nila there cannot be more than one. No? So, at a certain point, for their own survival, kinakailangan mamili ng isa. No? Kailangan mamili ng isa. Kaya yes, that is a viable possibility. May nakikita ka ba na malakas na nag-emerge ngayon at this point
from Mindanao. Kasi yun ang bailiwick ng mga Duterte. Kahit papano, pampahina lang nung hold nila. May nakikita ka ba Well, doon? the tulpos are from Mindanao. Hmm. Kaya kung kukunin mo yung tulpo as president or vice, kahit papano, may makukuha yan. No? Sa Mindanao. Tiga Mindanao ang mga Duterte. Yes, pero Ang mga kaibigan tulpo. sila ng mga Duterte. Tulfo. Dati. Lahat naman kakaibigan ng mga Duterte dati. Magka-team nga ang Duterte sa Marcos, di ba? Bago sila nagbiyak. Yes. So, yung